higit sa lahat, hindi lang po yan kung bakit kailangan pa niya magpapalaganap ng tiyapo at droga at siya po ay namumuno. Anong dahilan? Na alam naman po niya na bilang siya maging presidente noong 2026 hanggang 2021. Ayan. So, alam naman niya kung anong tamang batas. Pero bakit ginagawa niya ang mali gagawin at mali malaking pagkakamali ang kanyang batas at kanyang ginagawa sa kanyang sarili. Kasi higit sa lahat, kung inosenteng presidente siya noon at bilang isang Pilipino at may tamang sariling panindigan at pag-iisip at tamang prinsipyo, hindi po niya yan gagawin sa ibang tao na pumatay ng tao, lalo na't siya din ang nagdadawit. Siya din ang dahilan kung bakit ang mga tao natuto magdroga, ang mga tao natuto magbenta, ang mga tao natuto pumatay ng tao dahil sa kanya. Lahat nasakay Rodrigo Duterte na ang kasungitan at ang kabamisan masyadong suplado si Rodrigo Duterte, kaya dapat ang niya harapin ang ICC upang sa ganun mapaliwanagan gusto ang kanyang sarili at mapakinggan sa kabilang panig or pakinggan siya sa ICC upang sa ganun ay alam naman na tayo po ay membro pa po, no? Membro pa po tayo sa ICC kahit may pa na alam naman natin na yan ay pinakabawal na gamot dapat hindi po natin ipapalaganap sa buong mundo ang bawal na gamot, tiyabo at droga dahil yan po nakakasira sa pag-aaral sa ating kabataan at nakakasira sa ating kalusugan at nakakasira sa ating buong Pilipino na higit sa lahat yan din nakakasira sa magandang kinabukasan po natin. Diba? Dahil sa pagkasyabo, pagdadroga, nasiraan na po tayo ng ulo hanggang pumatay na po tayo ng tao. Yun po ang pinakamabigat na kaso at wala sa batas. Ayan. So, yan po tandaan natin, maaari po tayo maparusahan ng bintay kung sakali man. Ngunit, sabi nga naman natin, kung hindi man pinarusahan sa Panginoon, darating din yun. Dahil, siyempre, nakakasala at ayaw magbago, ano makagawa natin? Tanggapin natin ang isang tao na nagkakasala na at lubos na po nakakasala, labis na po nakakasala sa kapwang Pilipino at sa kapwang Presidente. Yun po ang mahirap at masaklap na pinakamabigat po talaga yan. Dahil, sa una po, bago po ang lahat kasi, hindi naman po talaga yan na maging presidente kung walang mga Marcos na naawa sa kanilang mga Duterte. Ayan. Kaya napilitan po ang mga Marcos na tatanggapin bilang magkaroon ng presidente sa Mindanao. So, yun nga po, lubos po tayo nagpapasalamat sa Diyos kahit paano. Nagkaroon naman tayo ng presidente sa Mindanao. Akala natin isang ulirang ama, mabubuting presidente sa Mindanao at higit sa lahat bilang isang ama, tinuturing din tayo na anak at kapatid, magulang, bilang kaibigan na tayo ay pinag-ingatan, minamahal at lahat na halimbawa kung isa siyang mabuting presidente noon sa 2026 at may tamang pag-isip, hindi po niya gagawin pumatay ng tao. Kaso, dahil sa pagduduga at pagsasyabo, nangasiraan na tayo ng ulo, kaya kaya po natin pumatay ng tao. So, yan po kasi guys, ang sanhi kasi yan sa pagduduga at pagsasyabo, kapag yan ay nasiraan na tayo ng ulo dahil sa pagsasyabo at pagduduga, hindi na po tayo mapigilan pa hindi tayo makapatay ng tao. Kasi kapag hindi po tayo pumapatay ng tao, parang galit ng tayo,
na parang gusto tayo mananakit. Pero okay, nagagawa po natin yan dahil tayo po ay kinakain na sa droga, sa tiyapo, na galit na galit tayo na parang gusto na tayo mandudurog ng tao, gusto na tayo magiging hayop, diba? Kaya nakalimutan na po natin na ang pinatay po pala natin hindi hayop, diba? O di tao na po, na kasing tao po natin at kasing Pilipino po natin, at higit na kasing may puso po natin na marunong masasaktan, may pangarap sa buhay para sa pamilya, at marunong maghanap buhay na marangal. Ngunit pinatay po natin. Anong klaseng tao ka kung ikaw ay nagiging nabangis ng hayop sa kapwa ng Pilipino? So, hindi po yun maganda, diba? So, sana naman guys, magbago na po tayo.